Attorney Dong is with us. Si Attorney Earl ay nagpapakasyon pa ba? Well, unang-una, binabati ko muna ng Happy New Year sa lahat ng ating mga kaibigan na nanonood at saka nakikinig sa radyo. Si Panyero Earl, mukhang may onting nilalakad data na isang kaso. So, medyo tutok muna siya. Alright. Parang pinasalubungan ng Usap kami trabaho. kanina eh. Oo. Pinasalubungan ng New Year na trabaho si Yan, Attorney Earl. oo. Eh ako nga kahapon, may deadline ako. Aha. Na-receive ko nung December 15. So, deadline ko December 31. Dapat. So, imagine niyo Pasko, gumagawa akong trabaho at na-file ko kahapon. Ganun talaga ang ating trabaho. Ano yan? Consolidation din yan? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Sa ano to, isang kaso lang so sa isang ahensya. Hindi naman to sa sa jeepney. PUD. Yeah. Okay. Alright. Tanungan sa hapon na ito. Ayon dyan sa inyong sinalaysay na pagkakautang. Ano po kayang dapat gawin doon? Okay, sige. Okay, so base po sa inyong katanungan, inyong kwento, meron kayo inutang, ito nagkakamali 40,000, tapos nabayaran nyo na 20,000, no? Tapos, pinahinto nyo dahil hindi kayo makabayad at nung naihinto, ito na ibalik at magkabayad kayo ng tinatawag nating interest at hindi lang yon, sinabi niya yung mga susunod daw na interest ay ipapatong, susunod na babayaran, ipapatong sa principal at tutubo ng panibagong interest. Parang ganon. Okay, ma'am, ito ang katanungan ko po bago tayo magtuloy, ano? Dito po sa utang nyo na 40,000 pesos, meron po ba kayong isang kasulatan na isulat na ina-enter nyo sa kontrata sa inyong pinagkakautangan at nakasulat ba po dito ang tinatawag nating interest? Yung term. Wala po, sir. Okay. So, ang problema, ang inyong sitwasyon po rito, ma'am, ay tinatawag natin sa civil code na in order for an interest to be enforced, no, para maging ito'y valid or pwedeng kolektahin, dapat ito'y nakasulat sa papel. Okay. No? Pag sinabi yung papel, hindi naman ibig sabihin ito nakanotaryo sa notary public or kahit anong papel po yan, basta ito'y pirmado nung nagpapautang na siya pirmado nyo po na kayo umuoo doon sa tinasabi nating interest, ito po ay magiging legally binding, no? At is enforceable. Ngayon ang tanong dito, ma'am, kasi dito sa inyo na kwento, sinabi nyo sa ating katanungan kanina na wala kayong na-enter na kontrata na isinulat po doon yung interest at kayo nag-agree. So lumalabas po dito, ma'am, na yung sinasabi niya pong interest kung magkano man yun ay hindi niya pwedeng hingin sa inyo. Pati rin po yung sinasabi niyang kulang nyo na ipapatong yung interest, ipapatong sa principal at yun magiging yung interest papasok sa principal, magiging kasama na siya ng principal at magiging compounded. Hindi po pwede yun dahil wala akong kayong kausap ka agreement doon sa agreement. So, ano po pwede kontrata. habulin doon? Yung principal lang? Well, ang pwede pong habulin lang doon nung nagpautang, siyempre yung principal lang. Oo. At, of course, may interest naman po yan, sir. Ma'am, makinig kayo. Ang interest lang na pwedeng ipataw dito nung nagpautang sa inyo ay yung tinatawag nating legal interest. Legal. Which is 12% per annum. Or 1%. 1% kada buwan. May kasulatan o wala yun? Well, yan, tama. Magandang tanong po yan, sir. May kasulatan na wala, ang legal interest will always be legal interest. Okay. So yung sinasabi po nung inyong napagkakautangan na ipapatong niya doon yung interest doon sa principal, hindi po pwede yun. At kung ano man po ang interest kunyari sinabihan kayo na, ma'am, tanongin kayo, magkano ba po interest na sinasabi niya sisingilin sa inyo? Ilang porsyento po? Bali po sa 10K, 500 lang po yun. 500 per araw po? O Per paano po? month po, per month. Per Per month. month. Per month. 5%. Magkano yung utang niyo ulit? 20K po. Yun. So, doon sa 20,000, well, kukumpitin mo yan kung mayroon mga 4%. magaling sa math. 4%. Kung meron dyan mga, sir, kung pakicompute po, sa 20% na naiwan, i-multiply mo siya ng 12%. Okay? So, yun ang babayaran mo na isang taon. So, sige, 20,000 So, 20,000 times 12%. Times 12%. equals, 2,400. ayan. Plus 20 ng principal. Oo. Divide natin into 12. Yes, galing. Ah, So, 1,000 babayaran nyo lang po talaga technically, buwan-buwan ay 186. 1866. 1,866 kasama na puro yung interest, no? So kung i-divide mo, sir, ang 20 divide 12. 20 divide 12. Alright. 12.
Okay. 166. So, 1666 yung principal. Okay. I-minus mo yung 1,800 something, lumalabas, ang diferensya lang ng utang nyo, ay yung legal interest ay halos 200 lang kada buwan. 199. So, yung sinisingil nyo na 500 kada buwan, sobra po yun sa Sobra legal. yun. Sobra siya sa legal interest na 12% per Kasi annum. lumalabas Kasi sa pag yung 500 principal niya. niya kasi 1,666 pesos kada buwan, Oo. at sinabi, papatungan pa ng 500. Okay. So, papatong, aabot ng 2,000, lampas po kayo doon sa tinatawag nating legal interest yun na lumalabas po dito. 1,800 something lang. Kasama na po yung principal at yung interest yun na 1% per annum. So, Lumalabas sobra kasi- po yung 500 na sinisingil sa inyo. Lumalabas kasi, attorney, ang 500 niya is equivalent to 2.5% of the principal. Yes, so kung Na ang 2.5 allowable, times ang legal 12, is only 1%. 2.5% times 12, Oh, sir. yeah. Oh, yes. So, yun Times lumalabas. 12 ba? Okay. Ano ba yan? Bali ang 2.5, no? So, 20,000 times 2.5%, 500. Times 12, 6,000. Okay, so hindi ko alam kung ilang porsyento, no? Lampas po ng 12% yung 500 pesos. Pag sinuma mo siya ng 12 buwan, based doon sa inyong pagkakautang na natitira na 20,000 pesos. Yes. So technically po ma'am, ang pwede niya lang singilin sa inyo yung ano lang, Yung legal, ano. Yung legal parang interest ano lang eh, parang kung 1.6. nagkamali, 100 plus pesos lang eh. Ang Kung pwede interest. niyang ipatong doon sa 1,666 pesos na principal na dinivide po natin yung 20,000 ng... Oh, sorry. 12 months. Yes, 20,000 ng 12 months. Yeah. 1,666 pesos at may something siya na 1,800 plus. Something 199. yung ano, yung inyong pagkakautang kasama na po yung 1% per annum. So parang lumalabas 100 plus lang. 1,866. What about yung nauna na doon sa 20,000? Kasi 40 eh. Nagsimula sa Nabayaran 40. na yun. Well, Kasi bayad na yun, sir. Ay, wala So, na yun. Yan ang tapos issue na doon. tayo doon. No? Bayad. So, meron tayong tinatawag na ano doon, yung partial fulfillment of the obligation. Okay. Yes. So, kung ano man yung naibayad, siyempre, tapos na yun eh. Hindi na pwede sa kanya i-cargue. Whether lumagpas yun doon sa legal interest na Oo, tinatawag, oo. hindi niya pwedeng hindi niya Well, pwedeng tama eh. Maganda tanong niya, ano, sir. di ba? So, kung meron siya mga sobrang bayad, pwede naman niyang i-recompute. Oo. Dapat yun na ibayad doon. Technically, dapat 12% per annum din yun. I-apply sa difference I-apply attorney. din yan, Yung sobrang paniningil. So, pag may mga i-apply. nabayad siya ron na ibinase doon sa doon sa unang 500 kada buwan, Oo, hindi 2.5. sobra yon. So, dapat yun 1% ay lang. ikwenta at technically, less than 20,000 na lang na ibayad mo. Tapos, sir, hello po. Oh, Opo. sige po. Tapos, sir, pag sa GCash pa po, add 50 pesos din po pag nagpapadala ako. Magpapadala kayo ng GCash 50 pesos a day? Service fee. Hindi po, monthly po. Pag maghuhulog po, bawa po Service naghulog fee ako ng tubo. May add Transfer 50 fee. pesos po yan. Ano po yung 50,000, ma'am? Service fee o mapupunta rin sa kanya? Hindi service fee. Service fee daw po. Sa hindi. GCash. Service fee na kaya nga po, kanino ba napupunta doon sa... Sa kanila din po. Ay, siyempre. Hindi, pwede teka, yun. hindi, Hindi teka. mo pwede yun. Bakit nagpapatong ng 50, ikaw ang magpapadala? Hindi ka na, Hindi. paano ba? Yung service fee, dapat technically... Hindi naman kasama Hindi, yun. kasi Kasi, di ba- dapat yung service fee, kukumpit mo rin doon sa legal interest. Isasama mo yun doon. Unless meron sila agreement nga eh. Kung may agreement sa service fee, walang problema. Eh, wala namang agreement sa service fee, ma'am eh. Meron Hindi, ba kayo agreement sa service li- fee? Hindi, gusto kong linawin. Opo, sige po. Alam mo, papadala ka ng pera. Papadala ko halimbawa sa'yo. Opo. Kinakailangan mag-enclose ako ng another 50 para sa'yo. Kasi ano Parang yan, hindi- partner? parang hindi yata. Nakikita ko yung scenario nila, attorney. Kasi pag sa GCash, no, for example, para ma-convert mo to cash ang pinadala na bayad, no, mag-i-encash, Kasi dahil siya magka-cash in ka eh. i-cash in may niya. Cash in service fee. yun eh. Cash in Pagka service may- fee yun. Example po, naghulog kayo ng, kunyari, 1,000 pesos sa 7-Eleven. Padadala mo yun sa kung kanino ma, kaibigan mo, Oo. sa misis mo, sa anak mo. Babayaran mo yung 7-Eleven ng parang, di ako nagkakamali, parang 10 to 20 pesos. ilang 10 piso pesos. yung kada 100 eh. Ah, yes, Yun yes. ang service fee. Depende So, yung- walang problema kasi serbisyo binabayaran natin eh. Pero kung yan, service fee, napupunta sa kanila, at may agreement naman po kayo, ma'am, ito
ito namang service fee, whether agreement yung nakasulat o hindi, valid po yun. Okay. So, kung may agreement, usapan po kayo, ma'am, sa service fee ng 50 pesos, at pinapadala nyo, well, ma'am, in fairness naman, kung talaga namang napag-usapan nyo yan, keso may kasulatan o wala, agreement po yun. So, valid po yun. Hindi naman po siya interest, eh. So, Pero pwede po yun. doon sa services, may itinakda rin bang amount dyan na dapat ito lang hanggang dito lang ang Hindi. po Hindi pwedeng- partner. Ang alam natin diyan sa mga providers, no, doon dapat ibayad yun sa Dapat. nagpo-process, hindi sa kanila. Eh, kasi Pero ka- ang treatment diyan, dahil sila nga ang magbabayad doon kung saan sila magka-cash in, so ibinabawas nila or pinapatong nila sa obligasyon na nagbabayad. For example, ako may utang ako sa iyo, bayaran kita ng 2,000 pesos. Ang service fee sa pag-cash in mo sa ibinayad ko, maybe 20 pesos, yun ang i-add on mo sa obligasyon ko. Kasi bago mo mapakinabangan ang bayad ko, magka-cash in ka eh. Magka-cash out mo tawag doon? Parang wini-withdraw mo, cash out. Pag mag-cash out ka, kung sinong provider yan, 7-Eleven, sa bangko, or anyone na mayroong GCash, cash in, cash out business, may service fee yun. Kasi ako, katulad sa akin, yung apartment namin sa Antipolo, pag nagpapadalay ng renta, through GCash na eh. GCash na. Pero, pinababawas ko yung service fee dun sa kung saan siya magpapadala. Kasi mabait Kaya ka. pagdating sa akin, Kasi bawas mabait na. ka. Kasi Kumbaga eh. ikaw na yung nag-absorb. Parang pricing din yan, partner, sa mga commodity. 'Di ba, attorney, merong ibang pricing na VAT inclusive, merong VAT exclusive o services man 'yan. No, parang sa atin, nagbabigay tayo ng advertising proposal, sinasabi natin minsan na ini-specify natin VAT inclusive ba yan or inclusive, exclusive. So ganun, depende yan sa Or agreement. or VAT registered VAT ka. registered ka. So, balik tayo kay ma'am, ano? So, yun ma'am, ano? Yun po ang ating kasagutan sa inyo. So, ulitin lang po natin, ano? At may mukhang may mga iba pa tayong callers, no? So, yun ma'am, hindi niya pwede sa inyo singilin yung 500 pesos dahil Sobra lalabas yun. po tayo. Sobra po yun. Lalabas lang po tayo na legal interest lang po tayo na 12% per annum. Okay, ma'am? Okay na rin na intindihan niyo po? Apo. Okay, ma'am, maraming salamat po at po. Happy New Year po sa inyo. Okay. Sir, doon po kasi, pinahiya niya po ako sa Facebook. Pinost niya po ako na walang hiya daw po ako. Minura Yun yung niya isang po ako sa Facebook. yun yung isang Yun ang binungad niya pinaka-issue kanina niya. eh. Yung ipinahiya sa attorney Facebook. Sige. Online, ano na yan. Ano ba yung nakalagay? Sige ma'am, mabilis na lang po kasi meron po tayong susunod. Inano po, minention niya po yung pangalan ko sa Facebook. Okay. Tapos, Ako daw po, shout out daw po sa akin, wag magtitiwala ng ganun kasi hindi daw po ako nagbabayad na. Nakikipag-coordinate naman po ako sa kanya. Pag meron po akong pera, saka lang po ako magbabayad. okay ma'am, Eh, sige, ngayon po okay. talaga, kapos ako. So ano Okay, gusto ma'am. mong malaman So, tungkol dyan sa pagpapahiya sa'yo? Oo. Okay ma'am, ganito yan ano. Yung pagkapapahiya sa inyo sa online, no, sa Facebook, no, social media, siyempre ho, meron tayong tinatawag na responsibilidad kada tayo nagpo-post. Hindi naman tayo post ng post at nasisiraan natin ng mga ibang tao. No? So meaning, maaari ho siya maging liable under the cybercrime Cybercrime. law no, ng cyber libel. Mhm. Pero ma'am, dapat nakasave at isave nyo po yung Screenshot niya. screenshot mo. Screenshot, save nyo po. At siyempre, I can assume naman na identify yung nag-post. Siguro may pangalan niya. Of course, At siya oo. naman talaga yung nag-post. Pinaka-the best po niyan, ma'am, screenshot nyo yung pagkaka-post niya at pumunta na ho kayo sa Philippine National Police Cybercrime Unit. Anti-Cybercrime Anti-Cybercrime Unit dito sa Yes, may Krame. Sa Krame. Yes. Or dyan sa NBI kung saan kayo malapit, ano, para maipakita niyo yan at para mai sampa po kung ano mang mai-recommenda nila ng pulisya na maisampa, no? Kasi kailangan po nila evaluate yan kung talaga may sustansya ho yung... Well, technically, sa sinabi niyo naman, may sustansya naman. Pero kasi ang pag-uusapan dito kasi ma'am sa cyber libel and technicalities ng ng paano pag-post kasi hindi naman to ordinaryong kaso, special law po ito. At marami po tayo sinusunod na alituntunin diyan at anumang mga elemento ng krimen Yung para ho words. ito'y pumasok at tumayo po sa hukuman. Okay po, ma'am. Alright, okay na. Okay. Mitch? Okay, ma'am. Okay, Mitch? Okay po. Okay, Okay, maraming thank you. salamat po sa inyo at magandang hapon po sa inyo. Yung ganyan pag-posting, attorney, material ba na dapat in-identify yung pangalan or mga nagpapahaging lang?
Well, yeah, maganda tanong yan. Ano? Well, sa libel kasi, sir, sa libel law, what is ang importante dito is that the one who is being whose integrity is being questioned, no? Yun na yuyurakan ng integridad. Dapat ano siya, identified. Okay. But identity doesn't mean that the name is specified. Okay. Example sa Senate, ilan ba ang babae sa Senate? Kunyari, isa lang. No? Kunyari lang. Sinabi nung nag-post, meron dyan isang senador. Ito, ano lang, hypothetical lang ha. Ang mga senadores. Kunyari, isa lang ang senador natin. 24 sila. Nag-post ang tao. May isang senador dyan na babae. Hindi ko papangalanan, pero isa lang eh. Siya ay ganito ganon, bla bla bla. Ang daming sinabi ko ano. Maraming utang, bla bla bla. Hindi nasabit, hindi man lagay pangalan, pero identified siya eh. Isa lang ang senador natin babae. Pero pag sinabi, 4 na senador natin na babae. Isa sa mga senador na babae, no? 4 sila. Na ganito siya, ganito, ganon, maraming nasiraan in short. Pero 4, pero isa lang daw yun. Hindi mo identified. So parang malabo yung libel mo. Pero ang point ko dito is that in libel, whether it is printed or sa cybercrime, you don't have to specify the name of the person, no? But what is important Para that is magmaterial the yung ano. identity of the person. The identity. Whose personality is placed in question, no? Susugan ko yung sinasabi mong 4 na senador, halimbawa. 4 lang silang babae. Okay. Isa sa mga binanggit mo kanina. What if yung 4 na yun ang sumusog doon sa mismong pwede ba yun? Kasi wala ang pinangalanan, pero 4 naman kami. Pareho pala sila. Pareho sila sa sitwasyon. Kumbaga parang any one of us. So Good point yun. Hindi sama-sama na bahala tayo. na yung 4 na senador na magsampa ng kaso at sasabihin nila, pinapatamaan niya, isa raw sa amin, pero kami namang 4 yun eh. Oo, tama. Okay, yun pwede. Kasi any one of us Identified sila eh. So Identified. parang nagtago lang siya sa ploy sa mantle nung merong 4 na senador. Pero in reality, 4 pala pinapatungkulan niya. Or isa doon sa 4. Para na rin ko rin siya sa abogado eh. Ang dami naman kang ganyang pangalan eh. France. Ayan, okay. So, yan ha. Alright, maraming salamat, Mitch. Sa oras po natin, 1:29 in the afternoon. Ayan, ma'am, unang-una, ang tanong dito, ako ina-assume ko na nakatira naman kayo sa isang lugar, no, mister nyo. Maaaring isang barangay or isang city. At kung ito po ay ganito sitwasyon, na unang gagawin nyo dyan ay ibabarangay nyo po ang inyong mister, no? Kesyo nasa abroad man siya o nasa Pilipinas, kasi kung isang barangay na tinitirahan nyo or magkatabing barangay, ayon po sa ating batas, sa local government code, dapat yung dalayin sa barangay para magkaroon ng conciliation. At doon nyo po papa-implementa yung inyong mga kasunduan na 6,000 a month. At pag wala ko nangyaring agreement or ayusan dito sa barangay, hingi po kayo ng tinatawag nating certificate of file action doon sa punong barangay no, or sa lupon. At maaari din kayong, pagkatapos ito, maaari ho kayong dumulog ng diretso sa hukuman or pwede rin kayo lumapit sa lawyer, no? Either sa IBP or sa PAW or sa private lawyer na padala ng demand letter yung inyong mister. At hingin po yung kaukulang 6,000 or not necessarily 6,000, sir, depende po yan sa pangangailangan ng bata sa kasalukuyan. Kasi, tanong ko lang, attorney, kay Lynn, in the first place, kailangan ba niyang tumakbo ka agad sa barangay or para kung sino mag-mediate sa kanila? Kasi, base sa kwento niya, nagbibigay ng 5,000 eh. Tinaas sa tapos, nagkasundo sila 6,000. Hanggang sa bumaba na dun sa pinag-usapan nila. Napagkasunduan. So, ang tanong kasi, nagbibigay pa rin eh. Tuloy pa rin ba pagbibigay? Mababa lang? Opo, attorney. Pero, attorney, ang pinaka-na-stressan ko po talaga kasi every magkikinsanas na kada buwan, hindi siya yung kusang nagbibigay. Hindi, opo nga. Kaya nga po, sinasabi ko kanina, ma'am, pag talagang hindi na siya nagbabayad or utay-utay na binibigay niya, siyempre na yun eh. Kailan nyo pa hihintayin? Bukas, next week, next year na magbayad siya ng buo? Siyempre, andun na po yung action nyo eh. Kahit nga po, pumalso ka lang ng isang bigayan, yung binigay mo, imbis sa 6,000, naging 5,000. So may violation na siya kaagad. Doon pa lang mismo pwede ka nang pumunta sa barangay. Kasi kung hisingin nyo sa kanya yon, I can assume na wala na yun. Pero at the end of the day, matatapos ang buwan, isang linggo, isang araw, di yung bibigay yun. Punta na kayo sa barangay,
certificate of election, or punta kayo sa lawyer, demand letter, at pag nagkaroon na kayo ng certificate of election at demand letter sa lawyer, hindi pa rin yung tinupad ang inyong, kasi inyong base sa agreement nyo, magpapile na kayo ngayon ng petition sa hukuman, yung petition for support. No? Tapos, i-compute po doon yung mga amounts na hindi na ibigay nung anumang mga buwan yun o ilang araw, no? Ilalagay nyo sa demanda yon para naman ito ay maibigay din. maibigay. At tandaan nyo ho, ma'am, under the civil code, rather the family code, support is not fixed, no? Hindi siya fixed, hindi ho siya nakapako sa isang amount lang. Amount lang. So, ang amount po na 6,000, maaari itong tumaas dahil depende nga sa pangailangan ng inyong anak. At di ko nagkakamali, 3 pa ang inyong anak. So, Paano ba kinukwenta yan? well, Tatlo anak ang eh. computation niya, sir, ma'am, base yan sa unang-una capacity nung Okay. tatay. At doon sa interest or pangangailangan ng mga bata at kayo mismo na po susuportahan niya. So, doon po nakabase, wala ho tayong specific na amount dyan. So, evaluate nyo yun sa hukuman at hukuman ho magdidetermine. No? Kaya pero doon pala sa demanda nyo, ilagay nyo na kung magkano ba talaga yung gusto nyo. 10,000, 5,000, 15,000 sa buwan. At base dyan, maaaring sabihin ng hukuman, okay, ang hinihingi mo, 15. O, ito, bibigay ko sa iyo yan. I-award ng hukuman. Or less than 15. Pero hindi pwedeng, technically, hindi pwedeng mag-award ang hukuman ng more than 15 kasi yun lang hinihingi mo sa demanda eh. Yes. So sa demanda pa lang, dapat ilagay mo na yung tamang amount. Kasi kung nagkamali ka, siyempre ang jurisdiction ng hukuman kung ano lang inihingi mong amount. Pero what about the capacity? Naklaro ba, Attorney Nilin, kung yung unang agreement doon sa 5,000 na naging 6,000, kung ito ba ay napagkasunduan, formal ba na Oo, napagkasunduan may yun? O kasulatan ba kayo? sino yung nagsaksi o naglatag? Actually sir, dito naman sa usapan ng suporta, hindi naman kailangan nakasulat yan eh. Alright. Although siyempre, for purposes of having a better evidence in the future na may magandang nangahawakan. Siyempre, pinakamaganda ilagay niyo sa kasulatan, ma'am. Pero pag wala naman kayo nailagay na kasulatan, siyempre, salita niyo laban sa salita niya ang mangingibabaw dito eh. So, Sure. makikita naman ng hukuman kung siya mismo maaaring yan makamini niyo sa hukuman. Yes po, Your Honor, na ito nga po ang aming Nag-okay ako. usapan pero wala po akong kapasidad and so on and so forth. Kasi ang possible next question dyan, Attorney, ganito. Okay, nag-agree sila verbally, no? Na itong amount na ibibigay monthly. What if, ito, mga possible circumstances to, posibleng biglang nawalan ng trabaho, biglang naghihirap yung... Baka kaya bumaba yung binibigay. Wala Or doon sa baka dati. mamaya may mga emergencies din Oo. na posibleng pumalya yung pagbibigay. Magiging, material ba yan sa usapin? Lynn, may paliwanag ba siya kung bakit bumaba doon sa dati nyo napag-usapan na amount? Hindi po, attorney, wala po siyang paliwanag. Ang lagi ko pong tinatanong magpaparemind ako na ganito, 30 na, 50 na. Sabi niya, mag-antay daw ako kasi magsisend siya. Pasensya lang, pakumbaba lang ako palagi, attorney, kasi ayoko na nang nagpapalitan kami ng salita. Ma'am. Umahantong sa parang Ma'am, siguro alam niyo naman kung magkano sweldo ng mister niyo kada buwan. Ang since teacher 2 po siya, ang maabot na po ng 25K a month. Sino po siya, yung mister niyo? Opo, tapos po, attorney, before kami maghiwalay, may business po kami na hinahandle. Kaya alam ko po na kaya niya naman, mas may kakayanan siyang Yun nga, tama po yun sa inyo. Kung kakayanin niya naman, in fact, sa akin, mukhang kulang pa nga yung 6,000 sa inyong kasama ka, doon sa inyong tatlong anak. Sobrang Sinabi niyang kulang. sweldo. Oo, kulang pa yon kasi 3 ho yung, yung anak niyo eh. Dalawa po, attorney, dalawa po. Sorry. Dalawa. Dalawa yung anak, kasama kayo. Siyempre, kasama kayo sa suporta. 3 kayo. So, PW, sa akin... PWD, take note pa natin, Attorney, PWD Yung yung panganay, isa. yung Oo, may PW pa ka na. Siyempre, iba ho yung Ibang, iba needs atensyon yun. na ibibigay Yes. sa kanya. At marami siyang kailangan kumpara sa isang bata na nasa ayos sa Regular. kalagayan. Oo. So, sa akin po, pinaka-the best, ma'am, sa nangyaring to, mukhang talagang andun na sa point na, alam mo yun, yung hindi na nagbibigay. Punta sa barangay. So, barangay, demand letter ng lawyer, file kayong demanda, at ito pa pala, huwag niyo kalimutan, ipunin niyo lahat ng mga resibo niyo. Okay po. Ipunin niyo lahat ng mga resibo, yung paggastos niyo pang araw-araw, lalo sa anak niyo, at yung mga gamot, Gamot. mga panggatas, yung anak niyo na may kapansanan, para ho malaman sa hukuman kung extend ho nung ginagas nyo pang araw-araw at kada buwan
para sa inyo May at basta may sa mga proof. anak ninyo. Basta may proof of expenses. Tama Alright. po yan. Sige. Alright. Malinaw ni Elaine? Malinaw, Balin? Thank you po, attorney. Yes, ma'am. Maraming Salamat. salamat din po at magandang hapon po. May susug lang akong tanong, attorney. Yes, sir. Opo. Patungkol dyan sa mga support ng ganyan. Pwede bang mamili yung babae kung gusto ko cash or ang binibigay halimbawa nung lalaki o yung dati niya kinakasama, In kind. in kind. For example, Yes, sir, oh. bigas. Pwede naman Delata, yun. groceries. Ang ganun. support naman, wala namang hard and, wala namang specific kung nakalagay sa batas na, oy, bibigay mo support pera, bibigay mo portion ng support mo ay pagkain. Basta nakalagay sa family code, support lang naman yan. Support, financial, yan, in kind, food, yan. Pwede po yan, sir. Pwede yan. Pwede rin namang i-demand ng misis na cash ang ibigay ng mister niya. Pwede naman sabihin ng mister sa hukuman, Your Honor, baka pwede namang ako na magsusupply ng ako na bibili at para naman sigurado ko yung perang kinita ko darating sa Mapupunta kanya. sa mga ano anak. na? Kasi may isa- Ano nang tawag doon? Pagkain na or kung ano man. Yes. Gamot na. Pwede naman yun. Nasa may interest. isa kasi akong nalaman For, kwento for, na... for as long as attorney na yung value ng goods ay Mamimit medyo yung equivalent Oo, or equivalent sa malapit-lapit doon At sa yung napagkusundong interest amount. ng mga bata ang mabibigyan ng Yes. importansya. Oo. Kasi malay mo nga naman, hindi naman natin sinasabing si ma'am yun sa ibang mga misis. yes. Baka mamaya nakakuha ng pera, napupunta sa iba yung pera. Possible. Pwede yung Yun na mangyari nga yun. eh. Tapos at the Diba, end of the day, walang tiwala yung lalaki doon sa kung pera ibibigay. Kaya nga sila nagkahiwalay, siyempre may kanya-kanya silang issue. Maaari sir. Yes, Diba? yes, Oo. yes. Pwede yan, pwede. Flexible yan. Wala ho tayong fix na alituntunin dyan. Importante ho dyan support. Pera, in kind, pagkain, gamot, basta support. Yes. Ang tanong ko po, kapag nakuha ko ang custody ng anak ko, dapat pa rin ba siyang magsustento? At magkano po ba ang dapat niyang ibigay kada buwan? Ayaw na rin po sa kanya ng mga bata. Gusto po ng mga bata na magsama-sama kami dahil mas malapit po loob nila sa akin. Ang pinakabata ko pong anak ay 14 years old na po. Salamat po. Okay. Sa ating katanungan dito, siyempre unang-una, yung kustodiya, napag-uusapan yan. Siyempre, hindi naman agad kaso yan. So, maaari nyo itong idulog sa... Mag-usap kayo, bilang isang pamilya, Mag-ama, asawa, babae at lalaki at mga anak. At kung talagang hindi na aabot sa usapan na makukuha nyo ang kustodiya ng mga bata, siyempre, maaari na ho kayong magpunta sa hukuman na mag-file ng petition for custody, Pero, ang kustodiya po natin under the law ay hanggang doon lang po sa minor de edad. Minor. So, may nabanggit ako kung nagkakamali, meron siya anak na nasa edad na. No, trabaho. So, ito, nagtatrabaho na. nagtatrabaho na. So, ina-assume natin, hindi naman pwede magtrabaho ang minor de edad. So, ito ay 18 years old pataas na, So, ito, hindi na ho kasama to sa usapin ng kustodiya. Custody. Dahil ito ho ay nasa edad na at independiente na ho siya technically sa ating batas, sa family code. Qualified na magdesisyon. Yes, Saan siya oo. pumunta. So, whether ayaw niya sumama sa inyong mag-asawa o Or gusto sumama magsarili sa na. tatay niya or sa anak niya, desisyon niya po yun. Yes. Pero yung sa minor de edad na naiwan, kung ilan man po yun, may nabanggit 14 years old. 14 years old. anyos, talaga nga naman wala hong kapasidad yung anak niyo na mag-decide at kayo ho ang gagabay sa kanya bilang ina na Kung kanino- Hindi, attorney. Ama. Ang texter natin, ama. ama, Alright. kayo po ang gagabay bilang ama niya na kung talagang kayo ay karapat-dapat na magkaroon ng kustodiya sa anak niyo. So, bibilisan natin in passing, under the family code kasi pagka ito ay 7 years old pababa, automatic sa nanay. Sa mother. Pag 7 years old pataas hanggang 18, Pero minor, pwedeng papiliin ng Yes. Okay, court pwede na, ng yung bata kung saan niya gusto. Alright. So ito, pwede niyo papiliin yung bata niyo, say 14 anos siya. Pag sinabi ng bata na, sige, sa inyo po papasasama. Ang remedyo ho ng misis nyo, mag-file sa hukuman na sabihin na hindi kayo capacitated na bilang ama na magkustodiya sa kanya dahil sa mga iba-ibang dahilan. Ikaw ay hindi nagtatrabaho ng marangal, Okay. wala kang trabaho. Okay. Okay. In short, pwede mamili. Okay, another issue, attorney, kasi tinatanong ni Benigno, pagdating doon sa sustento, because Yan, the sustento. mother, the wife, used to send money for the Yes. children. So, paano po yun? Well, unang-una, ang sustento kasi is a joint obligation, of the Obligation. parents. So, lumalabas dito, nagsusustento yung babae, yung lalaki ang nanghihingi. Yes. Pero since may trabaho na si Mr. ngayon,
Siyempre, obligasyon pa rin naman ng nanay na magsuporta. Joint naman yun eh. Yes. Depende naman sa trabaho ng nanay at ng tatay. Kung pareho sila namang gainfully employed, obligasyon nilang dalawa na magsustento. Alright. Pero ito, kung since may trabaho na yung lalaki, si Mister, no, yung ating nagtatanong, Yung texter natin. siyempre naman, hindi naman siya pwede umasa na lang sa sustento ng asawa niya dahil may Yes. trabaho na siya. So, technically, joint ang sustento nyo. So, kung magkano binibigay mo sa kapasidad mo, sa trabaho mo, yun yung nabibigay ng asawa mo. Alright. Para sa inyong anak. At, meron pang isa. Which is, sino mag-determine nun na attorney? Yeah, unang-una, siyempre, proper court ba o sa barangay mo na? sa kanila na muna. Mag-usap kasi muna. hindi na nila kailangan Alright. dalahin pa kung saan man yan. Sa level nila, pwede nila pag-usapan yan. Oh, sa akin, sa mister, itong sustento ko. Kay Mrs. ito, hanggang dito lang ako. Pag nagkasunduan kayo, okay, Game- good. game Plus, over. ito pa, meron pa ako isang gustong i-point out dito. No? The support is only limited to the minor children. Minor lang. Minor child. Yes. Dito. Yung anak nyo na 18, under the law, hindi nyo na kayo obligasyon suportahan niya kasi nasa edad na. Pero under the family code, pwede nyo siyang suportahan hanggang isang kurso sa kolehiyo. Kolehiyo. Oo. So, pag gusto niya maging isang inhinyero, maging isang arkitekto, nurse, under the law, obligasyon ho na magulang na suportahan yung bata, Both parents. both parents doon sa pag-aaral. So, consequence na yun, nag-aaral yung bata, parang technically, kailangan mo na rin suportahan siya sa kanyang patutulugan, sa kanyang pagkain, kasi walang trabaho eh. Pero Yes. pag may trabaho na anak niyo, siyempre, under the law, wala na kayo obligasyong suportahan niya. Kung bibigyan niyo man siya, voluntaryo na yun. Kusang loob na lang. Oo. Alright. So, sinasabi niya, isang kurso lang po ha. So, pag yung anak graduate na isang kurso, gusto mag-abukas siya or gusto mag-medicine, Parang- Hindi na. obligasyon na ng bahay yung Parang ang pagkakaunawa ko, yung lalaki nagbibigay ng 10,000 per month. Ang gusto niya mangyari ngayon is makustody niya yung kanyang mga anak. Parang yun ang pagkakaunawa ko doon sa Pero pagkakabasa yun nga, ko. partner. Dati, nagbibigay ang... Dahil kasi naghiwalay na sila eh. Hindi, nag-abroad yung babae at parang nagbabago na ng ugali. Oo. Ugali. Tapos, Hanggang sa nagkahiwalay na may sila. trabaho na siya ngayon, pero Wala sa kasama poder siya niya. wala sa poder niya, Yes. nagbibigay siya ng 10,000 per At month. yung bata, yung mga bata, nandun sa babae. Nandun sa Gusto babae. niya kunin, no? Ayan, parang gusto niya mangyari is usapin na ng custody kung pwede niya i-custody yung mga anak niya. Pwede. Bakit hindi? Karapatan niya yung bilang isang ama, no? Pero yun nga lang, siyempre, doon sa minor de edad, tsaka siyempre doon sa... Pipili yung bata kung saan niya gusto sumama, sa nanay, Sa o tatay. o doon sa tatay. Ay, no? pinakakain pati kapitbahay, mantakin mo, ubus na Ayun kagad. yung pa isang nabanggit nga kanina, yung mga binibigay daw na bigas, Pero yung bigas, parang isang kilo, isang kaban, isang kaban, isang... pero isang linggo lang ubus na. oo, ang lakas. 2 kilo. 2 kilo madaming- kada. Baka naman yung mga anak ay sumuboy pahilamos, kaya madalas kumain. Anyway, eto, next, meron pa ba? Yung Teka, extra pangalawa? na tayo, extra. 5:54 na, hindi na natin kaya tong isa, eh, no? Hindi nakakayanin. Alright. Bukas Sige. siguro, bukas. My next program. Ayun. Sige. Sige, Tama sige. na. Magaling talaga tong producer Mahusay natin. ito. Mahigpit ito. Pag sinasabing magpaalam kayo, Oo. 1:55, go. Alright. Sige, attorney. Kayo na po yung take the... Yes, sir. Oo. Maraming salamat po, sir, sa hapong ito, no? Kay Sir Willie, tsaka kay Sir June, no? Sa ating Ask My Lawyer ngayong hapon Yan. ito. At ito yung unang-unang edisyon sa taong ito. At next week po, babalik na po si Panyaro Earl at mukhang may mga inaasikaso lang. At ako po ay magbabati ng Happy New Year po Happy sa New inyo Year. lahat.